Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Health Checkers, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Ako po si Health Checker Attorney Mimi, stepping in for Teacher Ellie Campos Banayat. I'm sure mamimiss natin si Teacher Ellie ngayong araw at pangako na makakasama sa susunod na linggo. Mga kapwa Health Checkers, isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Opisyal na nagsimula na ang tag-ulan, so goodbye El Nino at hello La Nina na tayo. 1 ng Hunyo ka-Health Checkers, alam niyo po ba na ang Hunyo ay tinaguri ang Men's Health Awareness Month. At dahil dito pag-uusapan po natin sa buong buwan ng Hunyo ang mga isyong pangkalusugan ng ating mga kalalakihan. Tayo naman ang sigaw ng mga kalalakihan. Kasama po natin ngayong araw ang isang magaling na eksperto, si Dr. Michael Fernandez Castañeda. Siya po ay kasalukuyang nangunguna bilang Executive Council in Charge sa Urology Awareness Campaign ng Philippine Urological Association. Si Doc Mike ay diplomat ng Philippine Board of Urology, Fellow ng Philippine Urological Association, Fellow ng Philippine College of Surgeons at Executive Council Member ng Philippine Urological Association. Magandang araw po sa inyo, Doc Michael Fernandez Castañeda. Magandang araw po, Attorney Mimi, at sa lahat po ng ating mga viewers o tagapakinig ng Health Check Plus. Salamat po sa inyong imbitasyon dito sa inyong program. Yun po. Doc Mike, sisimulan ko na po lalong-lalo na Men's Health Awareness Month po pala ang June. Doc Mike, ano po ba ang mga kadalasan na men's health concerns or yung top health issues ng ating mga kalalakihan? Tama po kayo, no? Sineselebrate po natin tuwing June ang Father's Day, ano? So, kasabay po ng pag-celebrate ng Father's Day, nagbibigay po tayo ng pansin para sa specifically sa men's health awareness. So, ang pinaka-common po na problema ng mga lalaki ay prostate problems po, and yung patungkol po doon sa sexuality, ano, yung nandiyan po yung mga erectile dysfunction at minsan po yung premature ejaculation. Isa po sa mga concern ng mga kalalakihan po yun. Mga ka-health checker, yun po. So, prostate problems daw po at saka yung tungkol sa sexuality, ang erectile dysfunction at saka premature ejaculation, yun po ang concerns ng ating mga kalalakihan. Doc Mike, ano naman po ang mga paraan para po ma-check natin ang sinasabing men's health? Kailan po dapat po kunwari magpakonsulta kapag kalalaki? Opo. Yung mga nabanggit po natin na condition, ano, is exclusive po yun para sa mga lalaki. So, lalaki lang po kasi ang mayroong prostate, kanya doon lang tayo nakakalamang sa mga babae kasi lahat yung mga babae, nakikishare. So, ang prostate po ay nahahati po kasi sa depende po sa age group. Pwede po kasing prostatitis or infection or pamamaga ng prostate. Pagdating naman po ng mga medyo mas may edad-edad na, mga 50s to 60 plus, nandun na po yung tinatawag nating BPH or yung paglaki ng prostate. At sa same age group din po, around 60 years old pataas, doon na rin po nakikita natin yung issues ng prostate cancer. Ngayon naman po, para doon sa erectile dysfunction, ito po ay nagkakaiba-iba. May mga pasyente po tayong nakikita na 20s pa lang, pero karamihan din po ng mga pasyente na nakikita natin na nagrereklamo tungkol sa erectile dysfunction ay mga medyo nasa may edad na rin po, mga 40s hanggang mga senior citizens po. So, dapat pala ganun, Doc, no? Meron palang mga age range kung saan ma-feel talaga itong mga health complications ng mga kalalakihan. Pero, Doc, kunwari po dito sa prostatitis or yung mga problema sa prostate or yung relating to erectile dysfunction, meron po bang mga routine screenings na kailangan gawin para po dito?
Actually, wala po talagang screening. Nakabase po tayo sa sintomas ng pasyente, no? So once naramdaman po ng pasyente yung mga sintomas, sa prostate po kasi, nagkakamukha na halos lahat yung mga sintomas nun. Nandun po yung sintomas sa pag-ihi. Andyan po yung mahirap lumabas yung ihi or matagal po tayo nag-aantay para lang lumabas yung ihi or kailangan pang umire para lang masimula ng pag-ihi. Or habang dumadaloy na po yung ihi, mahina naman yung daloy. Ang sabi nila dati, bumubutas ng pader, ngayon bumabasa na lang ng tsinelas. Tipong malapit na lang po yung binabagsakan ng ihi or paputol-putol po yung daloy ng ihi. Nandiyan din po yung pakiramdam na hindi husto. Pagkatapos umihi, parang nandun pa yung pakiramdam na meron pang naiwang ihi na hindi nailabas lahat. At nandiyan din po yung parating umiihi or increase yung frequency ng urination. Maaaring isang dahilan po dito ay dahil nga po hindi nakalabas yung lahat ng ihi, mas mabilis pong mapupuno yung pantog at mas mabilis mararamdaman na naiihi na siya. At yung madalas po na pagising-gising na istorbo yung tulog sa gabi para lang umihi. Nagigising sila para lang umihi. So yung mga sintomas na po yun is pare-pareho po lahat. Mapa-prostatitis, BPH, or prostate cancer. So nagkakaroon lang po kami ng idea, depende sa edad ng pasyenteng dumating sa amin at gano'n ang reklamo. So dun po kami magsisimula mag-imbestiga. Sa tulong po ng ating mga laboratorio at ang aming eksaminasyon, pwede na po nating ma-differentiate kung alin po dun sa mga yun ang problema ng pasyente. And Doc, yun po sinabi nyo, so symptoms pala po ang kailangang i-check po ng mga kalalakihan. So kapag meron na pong kakaiba sa pag-ihi, unusual, hindi po katulad ng dati, kailangan na po kayo magpa-check up. Opo. At para naman po doon sa mga lalaki na wala pang nararamdaman pero nandun na po sila sa tinatawag nating at-risk na age group. So para sa BPH po, 45 to 50 pataas, ina-advise na po natin na yearly, kahit pa wala pa pong sintomas, pwede naman na po silang magpa-screen. So screening po, i-interviewin natin sila, tatanungin yung mga ganyang tanong kung nararanasan na po ba nila yung sintomas, at pwede na rin pong ipagawa yung mga laboratory exams kagaya po ng ultrasound, urinalysis, may blood test po para sa prostate, yung ating PSA na tinatawag o prostate specific antigen. At nandun na din po yung physical examination namin na tinatawag po nating digital rectal examination. So ito pong digital rectal examination, hindi po ito computerized na digital na ginagamit. Ibig sabihin, medyo analog po ito. Ginagamit po yung ating daliri at sinusundot po, kinakapa yung prostate. Kung meron po ba kaming makakapang matigas doon or may bukol na magsasuggest na baka may posibilidad na meron tayong cancer na kinakaharap. Yun po. So, ang recommendation po talaga, Doc, by age 45 to 60 ng isang lalaki, maaari na po silang pumunta dito sa screening or magpagawa ng screening. Opo. It starts with an interview po. Opo. So, expectation kapag ka sa interview, mayroong pong napansin ng doktor, saka na lang po papasok yung ultrasound, urinalysis, at saka kasama po yung digital rectal examination. Opo. Yes po. Lalo po dun sa mga kalalakihan na meron pong history ng prostate cancer sa pamilya, yun po mas maaga po nating ina-advise na magpa-screen. Although hindi naman po automatic na mamamana nyo sa tatay ninyo. Kung ang tatay ninyo may prostate cancer, hindi naman po automatic na kayo yung magkakaroon. Pero po mas mataas po yung inyong risk, yung inyong tsansa na magkaroon din ng prostate cancer kung ang tatay ninyo ay nagkaroon ng prostate cancer. Yun po. And Doc, we were talking about prostatitis, yun pong BPH at saka yung prostate cancer. Pero isang issue po talaga na marami sa ating mga kalalakihan ang interested or yun po gustong pag-usapan, maaaring ayaw po, nahihiya, ay yun pong erectile dysfunction.
Doc Mike, may katanungan po kasi yung isang health checker natin na galing sa Bicol. Ang tanong po niya at nasagot niyo na kanina, yung po bang erectile dysfunction is really age-related? Kadalasan po, mas common po sa mga advanced age, yung mga kalalakihan. Pero gaya po ng nasabi ko, meron din pong ibang mga medyo bata-bata pa po na pumupunta sa amin. Kasi marami pong factors para sa erectile dysfunction. Maaari pong psychological or maaari rin pong metabolic. So, kadalasan po, pagka mas maaga, baka po merong psychological na component. Andyan po yung anxiety or bago yung kanyang partner at gusto niyang magpakitang gilas, kakaisip niya, lalo siyang nagkakaroon ng performance anxiety kung ating tawagin at doon niya nararanasan ang erectile dysfunction. And Doc, yun po, pagka po yung sa kalalakihan, meron po yung sinasabi po na kailan po ba masasabi na hindi na sexually active ang isang lalaki? Or ano po ba yung edad na kadalasan nawawala ng interest sexually ang isang lalaki? Ang lalaki po hanggat kaya. Hanggat kaya. Wala pong ibang contraindication. Malakas po. Depende po sa pangangatawan ng kalalakihan. Pero wala naman po tayong nilalagay na age limit. Kamukha po ng mga ibang ating kalalakihan dyan, nasa 60s, 70s, nagkakaroon pa po ng anak. No. And Doc, ano po to, no? Kaya po very interesting po para sa mga lalaking erectile dysfunction kasi if yung sexual activity po nila ay ng mga kalalakihan ninyo po hindi nagwe-wane, yung po hindi naman bumababa, talagang kailangan po very aware po sila dito at apektado. Opo, yun nga po, nagpi-play din po ng part doon is yung communication nila with their partners, Kasi minsan po, darating siguro yung panahon na napapalya, hindi naman po every time na meron silang plano ay natutuloy. Minsan po, iisip pa rin po parati ng lalaki yon na what if sa ngayong pagkakataon pumalpak na naman ako. So lalo siyang nai-stress. Kanya pwede rin po yung mag-contribute na magkaroon pa siya ng another episode na hindi na naman niya kayang mag-perform. So, communication between yung partners po is very important, Doc Mike? Opo, medyo kailangan pong pag-unawa ng partner at hindi po, kasi kung magagalit po yung partner or hindi niya tutulungan na ang lalaki na ma-achieve yung kanyang erection, maaari pong magpaikot-ikot na lang yun, patuloy palala po ng palala yung magiging problema. Iyon po isang aspeto lang ng erectile dysfunction, Pero kailangan din po nating i-screen kung meron po bang ibang mga underlying na medical conditions. Ang number 1 po na pwede nating sisihin dyan is kung merong diabetes yung pasyente or kung medyo nasa obese side siya, tipong yung mga mataas yung cholesterol, may high blood, yun po yung mga ating tinitingnan pagka kumukonsulta yung pasyente. Yan po, Doc. Alam ko po, very familiar po sa mga health checkers ang erectile dysfunction, pero baka po meron rin dyan na nalilito pa kung ano po talaga to. Baka po pwede nating ma-explain kung ano po itong sitwasyon na to, yung erectile dysfunction. Well, by definition po, ang erectile dysfunction is failure to achieve an erection which is enough to penetrate and complete sexual intercourse. So, meron naman pong iba na initially na-achieve nila yung erection pero in the middle of the game, nawawala. So, iba rin po yun. Meron pong iba talaga na medyo kumalala na ang sitwasyon na hindi talaga niya kaya ng kahit masimulan. Hindi niya mapatigas enough para maipasok. And Doc,
Yun po, follow-up question lang po dun sa nabanggit nyo kanina about it may be a psychological problem, meron pong psychological effect or effect yung kanyang psyche. Yun po. So, for yung tinatawag natin na stress, ito po nakaka-apekto po ba to? Opo, malaking bagay din po yung naidudulot nun, gaya nung nabanggit natin kanina. Kung marami siyang iniisip na problema sa trabaho, sa bahay, hindi siya prepared mentally, plus yung nandun pa po yung iniisip niya na kahapon sumablay ako, baka ngayon sumablay na naman ulit. So, pwede po yung mag-contribute doon sa kanyang erectile dysfunction. Oh, and how about nutrition kaya, Doc Mike? Meron kaya itong effect sa erectile dysfunction po? Nutrition po and exercise. So, yun po kasama sa mga payo natin na binibigay initially sa mga ating pasyente na kailangan po ng sapat na exercise or activity man lang at tamang diet po. Yung huwag pong sobra sa cholesterol at sobra sa sugars. And Doc, siguro we already defined yung erectile dysfunction and then yun nga po yung mga symptoms sa pag-ihi, pati rin yung possible po na sanhi ng nagsasanhi or naging sanhi ng erectile dysfunction. Pero meron rin po bang mga senyales or mga levels or degree po ang erectile dysfunction? Opo, meron pong yung nabanggit natin kanina na pagka-severe na siya, talagang kahit anong klaseng erection ay wala na siyang na-achieve. Pero ito po ay maaaring secondary sa mga procedures or mga operasyon na nagawa sa pasyente. Number 1 po dyan is kung naoperahan yung prostate para sa cancer. So meron pong tsansa na mawalan na po yung ability ng pasyente na magkaroon ng erection. Lalo kung yung cancer ay medyo lumabas na sa prostate at extensive po yung surgery na ginawa. So meron naman po kaming ginagawa na surgery na tinatawag naming nerve sparing na sinusubukan po naming i-save yung mga nerves na nagko-control ng erection para after ng surgery is meron pa rin pong erection yung pasyente. At nandun din po may binibigay rin kaming mga gamot para mas mabilis po niyang ma-recover after the surgery. So yun pong isang sa mga posibleng dahilan din pala ng erectile dysfunction, yung mga naoperahan or yung mga na-radiation. So, Doc, siguro nandun na tayo din sa mga symptoms, yung maaring nagkukos ng erectile dysfunction. Yun naman pong prevention. So baka po meron po kayong advice sa ating mga nakikinig at nanonood sa ating mga health checkers kung paano po maiiwasan ang pagkakaroon ng erectile dysfunction. Opo, so kailangan lang po aware tayo, So kailangan po natin ng proper diet and healthy lifestyle, proper adequate na exercise at iwasan din po yung alcohol at sobrang alcohol at paninigarilyo. Parang talagang the usual po na dapat fit yung isang lalaki. Opo, Doc, yung pong natanong ko lang, yung pong pagkakaroon ng erectile dysfunction, is it reversible? Pwede po ba siyang ma-reverse? Depende po sa cause, So, initially po, kina-counsel natin, ina-advise yung pasyente sa mga pwede nilang gawin, kanilang partner. So, kailangan po yung communication with their partners, yung support ng kanyang partner. At meron din po tayo mga gamot na pwedeng ibigay para matulungan maibalik yung kanyang erection. Ang pinaka worst case po is meron tayong mga operasyon na pwedeng gawin na meron mga implant na ilalagay po sa ari para mapatigas po ito. So merong parang mga balloon po doon na ipapump, magkakaroon ng tubig para magkaroon ng erection. Yun po ay naka-reserve sa mga last mga malalala. Malala na talaga. Doc, yung iba po, so you have surgery, maglalagay po ng implant. Yung iba pong mga gamot po, paano po tinitake itong mga to? Meron po tayong mga gamot na para doon sa erectile dysfunction. Nandiyan po yung mga sildenafil, yung mga sikat po noon,
Meron lang pong schedule yun na kung iinumin po nila at least 2 hours after a meal, doon nila iinumin. Then, pagka ininom nila, hindi naman po yung automatic or magic na parang may pinindot kang switch na pag inom mo, naka-attention na. So, kailangan pa rin po mag-antay ng kaunting oras, at least 30 minutes to 1 hour. And then, kailangan pa rin po yung tamang foreplay para iset yung mood at sa kanila subukang gawin. And Doc, yun po, nag-curious lang po ako at siguro rin po yung mga nakikinig natin at nanonood po. Yung po kasing severity, ba sabi niyo po kanina, na meron pong level talaga ng erectile dysfunction na talagang hindi na po wala na po talagang erection. Pero meron po bang erectile dysfunction na medyo nagkakaroon pa ng erection? Meron po bang ganong levels? Meron po. Meron po kaming questionnaire na pinapasagutan sa pasyente para po ma-iskura natin kung ano ang kanyang nasang level po siya ng degree ng severity ng kanyang erectile dysfunction. Parang inask-scale parang kumbaga may mild, moderate, severe. Parang ganun po. Yun po, Doc. So, napaka-importante po ng nabanggit nyo kanina. Mabalikan ko lang yun pong pag-uusap. I'm sure po pati po yung konsepto ng erectile dysfunction ay parang nahihiya po siguro ang karamihan sa ating kalalakihan sa napag-usapan po ito. Maaari pong noong unang panahon. Pero ngayon, pakiramdam ko po unti-unti naman na nagiging open na yung mga pasyente, yung mga kalalakihan na para pag-usapan yan. Kasi marami rin po tayong nakikitang pasyente na yun po yung kanilang kinokonsulta. Yung iba po kasi kadalasan parang pahabol na lang, yung patayo na siya, palabas na ng clinic, tapos babalik, ay Dok, yun nga pala, meron po pala akong isa pang concern. May iba naman po na pag-upo pa lang nila, yun na kaagad yung kanilang unang babanggitin. Pero since it's a condition that affects yung lalaki at yung partner po niya, kailangan po talagang pag-usapan na Doc Mike. Opo. Meron naman din pong kumukonsulta na magkasama silang mag-asawa. So, ika-counsel na rin po natin sila. Napakaganda po nun, Doc, na pareho po silang nagpapa-interview or screen po sa inyo. Opo. Doc Mike, yun po siguro huling tanong po natin bago po isara yung interview. Baka po mayroon kayong men's lifestyle tips para dyan sa ating mga kalalakihan. Lalo-lalo na po yung mga seniors po, Doc. Opo. So, importante po ang ating healthy lifestyle po, balanced diet, exercise, at iwasan po ang sobrang alcohol at paninigarilyo. At kung meron kayong dinaramdam or meron kayong kakaibang nararamdaman na sa inyong katawan, lalo sa inyong pag-ihi at sa inyong pagkalalaki, huwag pong mag-atubili na magpunta sa inyong mga urologist. Napakaganda, Doc. Ang daming na po natin na pag-usapan. Sigurado ang ating mga health checkers ay tutok na tutok sa atin. Mga health checkers, huwag po kayong bibitaw. Babalik muli si Doc Mike para sa wellness tips. Susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker! So ngayon po ay napakasaya po namin dito sa Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dahil po kami po ay nasa 4th anniversary na.
kasabay po ng ating pagdiriwang ng ating 4th year anniversary ay ang pag-launch ng ating Health Check Plus Kalusugan Caravan. So dito po sisimulan natin ang pagbibigay dito sa Cancer Institute, dito sa Philippine General Hospital. Sinama po natin ang ating mga kasamahan sa Health Check Plus para po tayo ay magbigay saya sa ating mga patients dito. Kung hindi po dahil sa tiwala na binigay po ng ating mga nanonood at nakikinig, ay hindi po kami aabot sa 4th year anniversary na ito. Comment, mag-like at Diba? Mga taga-teatro prod nyo, diba? check na check! Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness tips naman po tayo mga health checkers at kasama pa rin natin si Doc Mike. Tungkol pa rin sa usapin ng erectile dysfunction o pananamlay ng pagkalalaki. Yan po. Doc, nabanggit kanina na maraming factors ang pwedeng sanhin ng erectile dysfunction. Dumako naman po tayo sa usapin na hinggil sa lunas o pag-iwas dito. Yan po, focus po tayo doon, Doc. Yung nabanggit po natin kanina, baka pwede po natin i-discuss ulit kung permanente bang kondisyon ang erectile dysfunction at kung nare-reverse po ba ito o nagagamot? Opo. So, para po natin masagot yung tanong, kailangan po nating malaman kung ano po ba yung naging cause ng kanyang erectile dysfunction, ano? So, pwede po kasing metabolic siya. So, nandyan po pumapasok yung mga mataas yung cholesterol or yung mga may diabetes na yun po yung naging sanhi ng kanyang erectile dysfunction. So, kailangan pong makontrol yung blood sugar, proper diet and exercise, at sa tulong po ng mga gamot, maaari naman po nating maibalik ang kanyang pagiging matikas, kung tatawagin natin gano'n. Pwede naman din po na kung ang talagang kondisyon ay malala or kung ito po ay dahil sa secondary sa mga procedures na ginawa sa kanya. Number 1 pong pwedeng cause nito ay ang pag-opera sa prostate cancer. Pagka po tinanggal yung prostate, number 1 pong goal is makontrol yung cancer. Pero sinusubukan din po namin ma-maintain ang ability ng lalaki, ng pasyente na magkaroon ng erection after the surgery. Pero minsan po, ang kailangan talagang goal is makontrol muna yung cancer. Pwede po masacrifice or mangyari po na hindi talaga masave yung erection ng pasyente. So pagka sa mga ganong kaso po or yung mga talagang malalang tagal ng diabetes na nasira na po yung mga ugat na dinadaanan ng dugo para pumasok sa kanyang area para magkaroon ng erection, nandiyan na po yung surgical na ginagawa. So, inooperahan po natin at naglalagay po tayo ng mga implant doon sa ari ng lalaki para po siya mapatigas. Po. But what's important po, Doc Mike, ay pwede pa po itong ma-reverse. Possibly po. Opo. Yes po. So, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Doc, yung mga lifestyle aspects naman po na pwedeng maging solusyon, kunwari po, makakatulong po ba talaga yung pagkain po ng mga aphrodisiacs para po bilang isang natural remedy sa erectile dysfunction? Posible po, pero again, depende po sa cause ng erectile dysfunction. So, nandun sila, sinasabi nila yung ginseng, yung mga tawag dito, yung mga talaba, oysters daw, pwede daw aphrodisiac. So, maaring katulong, pero kung talagang ang goal po natin is, pwede na po, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik na kumain ng 1 kilong talaba, pwede na po tayong bumili ng 1 tableta ng gamot
meron na po siyang katumbas. And Doc, yun naman pong sabi niyo po kanina, lifestyle talaga. So, meron rin po bang mga exercises na recommended po ninyo para sa mga nakakaranas ng erectile dysfunction? Importante po na masigla yung pangangatawan ng lalaki, lalo po yung kanyang puso. Kasi yung iba po nabanggit natin kanina na tumitigas naman po, maipapasok, pero sa kalagitnaan nawawala. Maaari po kasi na hinihingal na siya. Kinakapos na ng hininga habang ginagawa nila yung kanilang act. Kanya yung dugo po na nagpapatigas ng kanyang ari ay nawawala po doon dahil hinihingal na po siya. So kailangan pong nasa kondisyon. Hindi naman po kailangan mag-marathon, pero at least walking po or mild na jogging para lang po hindi tayo hihingalin. So, nasa pag-aalaga ng puso po, yung pong address din ng erectile dysfunction. Po, isa rin po yun, yung kanyang cardiopulmonary status. And Doc, yung pong nabanggit po ninyo, pupunta rin po ulit ako dun sa Lunas, yung mga procedures po na mga implants po, yung surgery. Doc, maaari niyo po bang ikwento kung paano po ito ginagawa at kung available na po ito sa Pilipinas? Ginagawa na po sa Pilipinas, although ang pinaka number one nating kalaban dito is yung cost. So meron pong iba-ibang klase ng implant. Meron pong isang implant na parang maliit lang siya na bakal na ilalagay mo na doon. So semi matigas na siya parate. Kasi may pinasok tayong foreign body doon na para matigas po siya, no? Yung mga mas magagandang implant po is liliit din po siya at lalaki. Meron pong balloon sa loob na napupulo ng tubig kapag may pinindot yung pasyente para mag-inflate yung balloon at ma-simulate po yung pagtigas o paglaki ng kanyang ari. And Doc, ito pong mga implants, meron po ba itong downtime? Kung pagkatapos po ng surgery, mayroon po bang post-surgery or post-operation na period para po sure na? Kung kailan po pwedeng i-test drive? I-test drive po, Doc. Salamat po. Siyempre po, kailangan pong pagalingin muna yung sugat. Kasi surgery po. So, kasi talagang hihiwaan po doon para maikabit po yung implant. So once na okay na, naka-recover na po siya sa surgery at magaling na yung sugat, pwede nang dahan-dahang gamitin. Yun, Doc. Ako po, siguro ito po, Doc, of course, naka-anesthesia po ito kapag ginagawa. Yun po. Tulog po ba yung pasyente, Doc, kapag ginagawa? Anesthesia po. Spinal anesthesia, tapos pinatutulog din po natin. Yun po. And yun po, Doc. So, yun po, surgery, meron pong time bago i-test drive. Ito po yung time na yung sugat po ay naghihilom na. Doc, meron pong post-operation po ba na pagdilinis rin ng sugat? Meron rin pong ganun? Opo, yung usual na po na pag-aalaga ng sugat, papalitan yung dressing, lalagyan ng gamot, at meron din pong iniinom na mga antibiotics para po malabanan natin yung infeksyon. Kasi nga po, meron tayong ipinasok na foreign body doon, lagi pong risk na magkaroon ng infeksyon. So, yun, kailangan rin po pala na bantayan rin po, hindi rin, kasi may sugat pa rin po. And Doc, yun po, napag-usapan po natin kanina doon sa intake procedure po ng screening po natin, may interview. Doc, pagdating naman sa pagiging bukas sa pagkokonsulta, Doc Mike, macho pa rin kasi ang ibang lalaki, kaya nandyan pa rin ang pride. Ano po ang advice ninyo sa kanila? Pagdating po sa ganyang topic, pwede naman po natin ipa-isang tabi muna ang ating pride kung talagang gusto po ninyong malunasan yung inyong mga issues. Tsaka po safe naman po yan, hindi ko naman po i-chismis sa susunod na pasyente o sa inyong mga kamag-anak ang inyong kondisyon. Kumbaga parang meron tayong doctor-patient na privilege na conversation. Kamukha rin po sa inyo, attorney, hindi nyo po pwedeng gawin yun. Yes po. Opo. So, hindi naman to magiging topic ng mga marites. Hindi naman po.
So ayan, Doc Mike, ang dami po nating napagkwentuhan ngayong araw na to. Bago po tayo manghiling ng inyong huling mensahe, Doc, baka maaari niyo po ma-share sa amin kung paano po kayo makakontak ng ating mga health checkers. Po. Para po sa mga online, meron po tayong parang online clinic via sa Facebook page po, no? Dr. Michael F. Castañeda Urology online consultation. Meron din po tayong face-to-face na clinic. Pagka MWF po ng hapon, nasa St. Luke's Medical Center, Quezon City po tayo. Kapag Tuesday at Thursday ng hapon naman po, 1 to 3 p.m., nandoon po tayo sa Providence Hospital. Sa Monday and Wednesday na umaga naman po, nasa Healthway po tayo. So, para sa mga health checkers natin, narinig po natin kung paano makukontak si Doc at kung ano ang kanyang clinic hours at kung saan. Ngayon naman, Doc, baka po mayroon po kayong huling mensahe para sa ating mga health checkers na kalalakihan na ngayon ay nakikinig at nanonood. Okay, so pangalagaan po natin yung ating kalusugan, tamang diet, tamang exercise, iwasan po ang mga bisyo. And para po sa celebration ng Father's Day ngayong June, meron po kaming taon-taong ginagawang urology health awareness. Tinatawag po namin itong Tayo Naman. So ito po gagawin natin sa June 22. Meron po tayong 16 urology training institutions dito po sa buong Pilipinas po, no? From Luzon hanggang Mindanao. Magkakaroon po kami ng libreng lecture, lay forum para po sa mga common na issues ng kalalakihan. So, nandyan po yung ating prostate at ang ating erectile dysfunction at libre pong check-up para sa mga kalalakihan. So, meron po silang ibang katanungan, pwede po silang tumingin sa Facebook, sa aming page na Tayo Naman, or sa Facebook page ng Philippine Urological Association, or pwede po nilang kontakin yung aming secretariat. So, yun po. So, kung meron po mga specific na gusto makita para dito sa Tayo Naman, pumunta lang po sa mga pages at saka yung mga social media accounts po na nabanggit ni Doc Mike and Mike. Yun po. And maraming salamat po sa inyo, Doc Mike. Salamat po, Attorney Mimi, and salamat po sa mga bumubuo ng ating programang Health Check Plus at na-i-share po namin ang aming advokasya para ngayong June na ito. Mga health checkers, tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan at huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Hanggang sa susunod na linggo mga health checkers, ako po si Health Checker Attorney Mimi para kay Teacher Eli Campos Banayat dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari niyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!